Hi, hello, what's up mga kois? Kamusta kayo? And this is your Kuya Win na naman and welcome back to my vlog. So for today's video mga kois, this is our day 1 mga kois sa amuang if CP partner planning for the year of 2025 to 2026 mga kois. So kung napansin po ninyo karon sa itong mga video mga kois, di ami karon diri sa ka venue, diri sa somewhere in Placer. Kaubanan ako mga kois ang mga church leaders, co-staff, and also Ma'am Grace, our partnership facilitator mga kois, mo nag-facilitate sa mo ang FCP planning karon nga pagahimuon. So this time mga kois kay gi-identify na mo mga kois ang edad sa mo ang church, pila na mi ka year o katuig nagtubo. Grabe no. So pila na mi ka year, or I mean pila na ka year ang church mga kois. So ga-identify na mo og pila na ka tuig o iyang edad niya, gi-divide na mo siya into 3 na nga kami pod na mga participants nag-divide pod mi into 3 mga kois para amo ang ibutang ang highlights and lowlights. Diri sa mga activity karon mga kois, sa workshop, say highlights yung mga Sige, ikaw positive explain na lang. na mga activities sa church. Ang lowlights naman mga kois, ito yung grabe yung Tagalog no? Is negative na nangyari, in contradict siya sa aming highlights. So muna karon ang mga identify aning session mga kois sa kining amo ang gihimo karon. So thankful po ko kay mga kois Ginoo sa kadaw sa gid sa cooperation, especially sa mga parents and staff gid ng church leaders kay they are committed gid to sa paghimo ning planning. Siyempre busy po kayo sila si Pastor Joe, Pastor Ronald, sa nag-sit up sila mga kois o gamong sounds manggod kay lisod kayo may mga kois diri manggod nga wala may mic o di may magdungog nya. Di kini na po nga higayon mga kois, reporting na mga kois. On the move kay na si Atibuna mga kois. Grabe. Nag-explain siya at basta si Atibuna panalo. Sana all. Kauban na niya po diha si Angeline. Sila po na partner aning year. Unsa ni ilaha nga year kay 2014 to 2000 yata to 19 ang ilaha. So sila po naka-assign man gyud mga kois. Actually, ako na-assign ko dito mga kois sa 2007 to 2013. So kung napansin ninyo mga kois, to medyo sabagid karon ng ato ang recording mga kois tungod lagi sa aircon lagi nila diri sa hotel mga kois kay kuan sa baan kay mga kois ba hinagunob. Bitaw after na mo report man gyud mga kois sa aning identify na mo sa highlights and lowlights. So idikit na mo siya diri sa wall sa venue kay amo siyang ikitaon na mo mga kois ba. I-identify na mo ang daga na sa church man good o kamusta na siya or ano na yung mga na-accomplish and ano yung mga hindrances na encounter po na mo while ga work mi aning ministry nagisalig ni Lord sa amo agid mga kois. And praise God kay diri na-identify na mo nga grabe gid ay ka bless sa church, ka bless sa mga people of the church sa amo kami. Grabe mi gi-bless gid ni Lord mga kois kay despite sa among mga challenges lagi nga among nasugatan, still nakasugakod gid no. So nimo pod mga kois, shout out dai kay Ate Vanje, ang usa sa parents po namo sa project no, kay very active gid kay siya mga kois ba. And of course kay Ate Nimsi, parents pod namo mga kois sa project. So sila pod nag partner ani na higayon. And move on ta diri mga kois kay after niya to pag-identify namo mga kois sa mga highlights and lowlights sa among church. So gi-connect na mo siya dinhi kay identify na mo ang community na sakupo sa amo ang simbahan. So muni karon na mga kois, kung napansin po ninyo naatay unom ka mga Manila paper because this 6 Manila papers mga kois represents our 6 barangays that member po siya sa amuang
a community or sakop siya sa mga community sa church. So muna nga after ato mga kois, gi-identify na pud namo ang mga needs sa community nga among gisakupan. Unsa may mga needs sa community nga among gisakupan mga kois, muna karon undamom na pud ang atong mga kaubanan diri mga kois, sa mga participants nato sa meeting, sa planning nato. And of course, shout out kay Ate Bon. Si Ate Bon na po mga kois ang mo'y nagsulat gyud, no? Kay maayo pug agi, sana all. Siya ang nagsulat mga kois, identify na mo ang mga needs sa among community based sa mapping nga gihimo sa mga case workers, no? So kato manggod gipakita ni nako gayna sa inyo mga kois, kato community mapping per barangay po to siya, no? Kay 6 barangays man ang sakop sa amo ang project manggod mga kois. So mo nga 6 pod na community map nga among gihimo. So karon nag-identify mi sa mga needs. And after that mga kois, so diyan na kung napansin po ninyo mga kois, nag-base na po mi dito sa amo ang gi-survey nga community survey. So before magini nahitabo mga kois sa mong partner planning mga kois, nami gipang himo na preparation para mo gamito na mo na nga planning, para nami basis mga kois sa amo ang himoon nga plano. So dili gid siya dali mga kois ba, medyo lisod gid siya, pero I know nga pinaagi sa tabang sa kada usa mahimo siyang madali. So muna karon mga kois, muni ang mga threats, no? Kay helping and threats man to ang amo ang gi-survey mga kois. So this time mga kois, ang giuna ang threats. So kini nga mga nakita ninyo nga nasa pink na meta cards, muni ang mga tubag sa mga respondents namo during the community survey. So karon kung napansin ninyo mga kois, gi-identify na po namo ang edad sa amo ang mga bata sa project. So since gagmay pa man gid sila, mga bata pa kay mga kois, no. So ang age bracket namo mga kois, mga bata and young peoples namo kay from ages 3 to 11 years old. So karon based sa tubag sa respondents during survey, gipili namo mga kois ang threats that will kanang suit or fit siya dito sa edad namo nga mga bata nga 3 to 11 years old. So nagpili mi mga kois og 10. So napulo lang mga kois. Dili napulo. Mga threats dai siya mga kois na pasok siya dito sa edad nga 3 pa 11. So muna po na ang amo ang mga kois gihimo. So tawanan sila mga kois kay ngano ang spelling man god sa gadget. Mali ang spelling sa gadget mga kois. Nakaka-relate ako dyan. So sadya lagi kayo may mga kois. Pero okay lang yan. Kaya hindi magina mahimo mga kois na di ta magsadya-sadya, no, despite sa ato ang utok nga grabe nag-function gid siyang maayo. Nga na gid sadya-sadya lang punta mga kois. So muna karon among mga kaubanan mga kois. So nagtabang-tabang sila unsay mga threats na suit siya dito sa amo ang mga kabataan ages 3 to 11 years old. So this part mga kois, gilatag na mo karon sa floor ang mga threat na napili na mo dito sa mga sa tubag po during our community survey. So this time mga kois, kay mag-tinsid analysis me. So kami tanan nga mga participants karon diri sa amo ang planning na tagahan mi og kanaang tig na polo na seeds. So instead of seeds mga kois, since wala mi seeds, so ang gihimo na mo paperclip na lang ang amo ang gigamit para magboto mi sa ani nga mga threats. So ang tawag ani mga kois, tinsid analysis. Nya after ani, daghan mi kay mga process laging himon mga kois para makaabot gid mi ngadto sa pinaka main goal gid na mga himon sa planning. So karon magkuan mi tinsid analysis, magbuto-buto mi para ma-identify na mo ang top 10. So muni karon yours truly nipili na po diha ang inyong
quiz win. Nagpili po ta mga quiz kay syempre participants man ta, so apil ta sa mo kuan gyud mo pili gyud ni ani no nas kaban ako sila si Ate Vic. Actually ang uban human naman kami mga quiz mo pili sad mi ug unsay amo ang pinaka kumbaga need sa community namo. So muna nga kuan niya after niya na mga quiz pilion namo to ang from highest to lowest, top 10 lang, top 10 sa from highest to lowest. Karon pag nanami napili niya na mga quiz based diri sa among votings, so magpili na sad mi og another top 5. Top 5 lang mga quiz from highest to lowest na pud na top 5. Mo to siya ang pasok sa amo ang himuon nga plano na siya. Mo to among basis mga quiz. So this time mga quiz ang among gihimo na pud nag-numbering na mi. Total na namo ang number of votes para ma-identify na namo ang top 10 from highest to lowest na scores. So gibilang na nila para makita namo og kisa tong pinakadamo o pinakagamay na kuan boto. Pero top 10 lang mga quiz ang amo ang piliyon ni ana. So kay tungod lagi naka-select na mi mga quiz og top 5. So wala na ko na video gid mga quiz no kay na busy lagi. So ang gihimo na pud nato karon mga quiz kay mag-drawing na pud ta og kahoy. Yan, pasensya na mo sa itong drawing mga quiz mo kay dili ta artist. Disclaimer na yun. So ang himo naman po namo karon mga quiz, katong top 5 nga na-select na mo mga quiz, maghimo mi og problem tree analysis. So problem tree analysis, so naggrupo na pud mi mga quiz og kanaang 5 groups, and then nagpili mi dito mga quiz og topic namo or problem namo para himuan namo pagitaon namo ang root cause and the seed or the result or the outcomes of the problem namo ang kuan mo nang himuan namo din sa problem tree analysis. That's why kung napansin ninyo nag-drawing ang yung Kuya Wendy ha mga quiz. And syempre kitungod lagi nag-drawing ta mga quiz, di kuluran po nato na mga quiz para magmukha po na talaga siyang kahoy gyud ang atong gihimo no. So muna kauban ako akong partner diha si Mas Joy. Kauban ako sa trabaho. So siya ang akong kagrupo. Actually duha ra mi mga quiz. So sa amo ang grupo kay kamera pud na assign ni ani. So this is it mga quiz ang atong drawing. Naapol kita yung mga napaginilanggam. Yan napoy adlaw mga quiz, grabe no. So muna karon mga quiz ang amo ang drawing. Una among na drawing ni Mas Joy. Muna nga mo ang tree. Kita niya mga quiz. Tsan-tsadarang! Grabe no. Muna karon na mong drawing mga quiz. Pasensya na mo sa drawing mga quiz. Pero at least kahoy gihapon siya niya. Napaginay langgam diha sa sangaw. So fast forward na mga quiz. So after na mo mga quiz og himo sa problem tree analysis. So muna ni karon mga quiz na ang ako ang mga kaubanan mga quiz. Ilahan ang gi-present mga quiz ang ilahang output. So muna nga gikan sa amo ang gihimo so i-present mo muna namo. So wala lang nako mga quiz na video gid tanan no. Pero muna ang naganap karon nga adlaw sa day 1 sa amo ang meeting mga quiz. So tinguhon gid ako mga quiz nga maka-upload ko karon kay para ugma lahi na pud mga quiz, day 2 na pud sa tuang vlog. Abangin ninyo ang day 2 mga quiz. Daghang salamat. This is Kuya Win. Bye-bye.